Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 971. Isang elite quality na 6 na linyang tableta. Si Zeke ay isang taong nakakita sa mundo, at walang mga bagay na maaaring ikagulat niya. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga nang sabihin sa kanya ang tungkol sa elite quality 6-line kill, at kitang-kita ng lahat ang pagtataka sa kanyang mukha. Sa kasong iyon, ang mga kasanayan sa alchemy ni Mr. Severin ay dapat na napaka-advance. Nagulat si Zeke. Si Severin ay magiging mas mataas kaysa sa iba kung siya ay isang high-rank alchemist sa pangalawang grado o kahit isang third-grade alchemist. Nangangahulugan ang pagiging isang high-rank na alchemist sa ikalawang baitang na maaaring pinuhin ni Severin ang mga tableta na may katulad na antas. Ang mga naturang tableta ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa mga taong ang nakakamit ay isang antas ng 9 na mandirigmang hari dahil ito ay walang alinlangan na makakatulong sa kanila na makamit ang antas ng isang mandirigmang emperador. Kahit na hindi niya alam kung anong uri ng tableta ang pinadalisay ni Severin, nakaramdam pa rin siya ng pag-asa. Sa sandaling iyon, ang medyo naiinis na si Raikkonen ay lumapit at nagpaliwanag. Ang matagumpay na pagpipino ng isang 6 na linyang tableta ay hindi maitutumbas sa pagkakaroon ng mataas na kasanayan sa alchemy. Ang paulit-ulit na pagpino ng isang tableta ay magbibigay daan din sa isa na maabot ang halos perpektong karunungan ng mga tabletang iyon. Pagkatapos ay huminto siya bago idinagdag, bukod dito, pininulang ni Severin ang isang tableta na may mababang ranggo sa unang grado, na hindi nagpapatunay ng anuman. Medyo kakaiba ang ekspresyon ni Zeke pagkatapos marinig iyon. Masasabi ng lahat ng naruroon na nagseselos si Raikkonen kay Severin. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang mapagmataas na tao na karaniwang hindi gustong ikumpara ang kanyang sarili sa ibang mga tao, at hindi siya kailanman gagawa ng ganoong mga pahayag maliban kung siya ay tunay na nagseselos. Tama siya, ito ay hindi patunay ng anumang bagay. Sabi ni Satchel, si Raikkonen ay isa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kaya naiintindihan ni Satchel na kailangan siyang i-back up. Mas experience si Raikkonen pagdating dito. Nang marinig yun ni Zeke, ngumiti lang siya at sinabing, oo nga. Ang alchemy ay isang esoteric na sining na hindi kailanman inaasahan ng mga ordinaryong tao na tulad natin na mauunawaan. Ang mga alchemist tulad ng inyong sarili, ay tiyak na mauunawaan ang mga ito ng higit pa kaysa sa amin. Pagkatapos sabihin iyon, idinagdag niya, well then, everyone. Handa na ang piging, kaya't pumasok na ang lahat. Ang Chapels ay nagbigay ng regalo na $7.5 milyong kasama ang isang pares ng gintong pulse eras. Ang taong namamahala sa pagpaparehistro ng mga regalo ay nag-anunsyo kapag isa sa mga pamilya mula sa Skydra City ang nagpakita ng kanilang regalo. Katabi niya ang isa pang taong namamahala sa pagtanggap ng regalo. Nang pumasok ang panauhin na nagbigay ng kanilang regalo, dadalhin ni Zeke ang mga pangunahing miyembro ng pamilya upang makipagkamay sa panauhin bilang pasasalamat. Maligayang pagdating sa aking birthday banquet. Sana ay maging masaya kayo ngayon. Di nagtagal, natuklasan ni Severin na ang mga pamilyang may mataas na uri ay naghanda ng hindi bababa sa 7 milyon, habang ang iba ay nagbigay ng halagang 15 milyon, at ang ilan ay naghanda ng 9 milyon. Ang ilan sa mga alkalde ay nagsimulang magbigay ng pataas ng 30 hanggang 40 milyon, habang ang iba ay naghagis pa ng ilang mga espiritual na damo at mga palawit na batong pang-alahas sa halo. Si Mr. Timon Lovren, gobernador ng North County, ay may 10 second-grade medium-rank spiritual orbs kasama ang $300 milyong. Nagharap si Timon ng 10 second-grade medium-rank na espiritual na mga halamang gamot. Ang gayong mga halamang gamot ay may mataas na halaga dahil magagamit ang mga ito upang mapabuti ang mga natamo, at ibinigay ni Timon ang 10 nito ng sabay-sabay. Napaka-generous mo, Mr. Timon. Mangyaring pumasok at tamasahin ang piging. Tuwang-tuwa si Zeke at nagningning ng husto ang kanyang mga mata. Hehe, I am sure mas gaganda ang mga regalo mo kumpara sa ilang mayor o upper class na pamilya. Tingnan lamang kung gaano kabukas palad ang gobernador ng North County. Hamalakhak si Draven nang lumapit siya sa kay Severin at nakangiting nagsalita.
Ngumiti si Severin at sinabing, ang katangian ng regalo ay hindi mahalaga, at hindi ko gustong ikumpara ang aking sarili sa ibang tao. It's to each their own pagdating sa mga regalo. Hehe, napakagandang mindset yan. Tumawa si Draven at sinundan si Satchel sa entrance. Ang Jules ay nagpakita ng 10 second-grade medium-rank spiritual herbs, $300 milyong, at isang second-grade low-rank feel. Inihayag ng kinauukulan. Maraming tao ang nagsimulang talakayin ito sa kanilang sarili nang marinig nila iyon. Isang napakagandang kilos ang pamimigay ng mga second-grade low-rank na tableta, at ang Jules ay marahil ang tanging pamilya na handang gawin iyon. Lumingon si Draven, at sinulyapan si Severin sa likuran niya, at may sarkastikong ngiti. Halatang-halata ang kanyang pang-iinsulto. Kami, ang mga Jules, ay mula sa Skystream City Mansion, ngunit ang aming regalo ay halos kasing ganda ng sa North County Mansion. Hindi na kami makapaghintay na makita kung anong magagandang regalo ang mayroon ka para sa gobernador ng lalawigan. Karamihan sa mga tao ay hindi agad pumunta sa Inner Plaza pagkatapos iharap ang kanilang mga regalo at bumagal ang kanilang lakad dahil interesado sila kung anong uri ng regalo ang ibibigay ng bagong gobernador ng South County para kay Zeke. Kung tutusin, ito ang unang pagkakataon na dumalo si Severin sa salo-salo sa kaarawan ng gobernador ng lalawigan at nakilala ng personal ang lalaki. Upang ipakita ang kanyang katapatan, ang kanyang regalo ay hindi dapat na mas mahalaga kaysa sa ibang 3 mga mansyon ng county, o kung hindi, nakakahiya kung ibibigay ni Severin ang anumang bagay na mas mababa sa mga pamantayang iyon. Pumunta si Severin sa namamahala sa pagpaparehistro ng mga regalo at nagpalitan ng ngiti sa isa't isa. Pagkatapos ay ikinumpas niya ang kanyang palad, na gumawa ng isang maliit na bote ng porselana, at iniabot ito. Maraming tao ang natigilan nang makita iyon dahil karamihan sa mga bisita ay nagbibigay ng pera o mga antique. Ang pera na ibinigay ay dumating sa anyo ng mga bank card, at ang ilan ay nagbigay din ng mga espiritual na damo. Ang maliit na bote ng porselana na ibinigay ni Severin ay tila hindi bagay sa kategorya ng isang antique. Isang florera ng porselana. Hehe, you're not going to tell me na antique ito ha? Si Crone ay naghihintay sa pila upang ibigay ang kanyang regalo, at sinabi niya na may palihim ng ngiti nang makakita siya ng pagkakataon na hiyain si Severin. Maraming tumawa pagkarinig nun. Walang pakialam na tugon ni Severin sa kanyang mga sinabi at bahagyang ngumiti. Marunong ka sa pagbibiro, Mr. Crone. Bakit ako magbibigay ng isang walang laman na bote? May mga tableta sa loob nito. Nagbibigay siya ng pills. Sumimangot ang mga alchemist ng ilang pamilya. Ang ilan sa kanila ay nagbigay din ng mga tableta, ngunit sila ay karaniwang mga first grade medium rank o first grade high rank na mga tableta. Medyo kapansin-pansin na ang Jules ay nagbigay ng second grade low rank pill kanina. Hindi ka magbibigay ng healing pills, di ba? Mukhang hindi angkop sa ganoong okasyon, dahil ito ay tila nagpapahiwatig na ang kalusugan ng gobernador ng lalawigan ay lumalala. Nakangiting sabi ni Satchel, sabay ngiti. Oo nga, si Zeke ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha at iniisip kung binibigyan ba siya ni Severin ng healing pill. Totoo kaya iyon? Hehe, sa palagay ko naiintindihan ko kung bakit nagawa mong pinuhin ang mga elite quality na 6-line na tableta mula kanina. Ito ay dahil madalas mong pinuhin ang mga ito at pinagkadalubhasaan ang mga paraan ng paggawa nito. Kahit nakamangha-mangha ang mga ito, mukhang hindi magandang ideya na magregalo ng mga tableta na ginagamit upang gamutin ang mga sakit sa halip na pabutihin ang mga natamo nito, tumawa si Draven. Lumabas si Callum sa sandaling iyon at malamig na tumugon, nakita mo na ba ang mga tableta, Mr. Draven? Sigurado ka ba na ang mga tabletang ibibigay ni Mr. Severin sa gobernador ng lalawigan ay ginagamit sa pagpapagaling ng mga sakit? Hindi ka ba nag-aalala na ang mga mabangis na akusasyong ito ay maaaring mag-backfire, lalo na't hindi pa siya umiinom ng mga tableta? Napaawang ng ilang beses ang labi ni Draven, at napahawak sa mukha matapos siyang ipahiya ng isang Diyos ng digmaan sa harap ng lahat ng mga taong iyon. Nakaramdam siya ng hiya, at parang sampal lang ang natanggap niya. Dahil si Callum ay isang Diyos ng digmaan na may mataas na ranggo, ngumiti lang si Draven ng pilit at sabihing, tama ka, hindi ako dapat gumagawa ng mga ligaw na akusasyon na ito kapag hindi pa niya ito ipinakita.
Gayunpaman, naisip ni Draven sa kanyang sarili, "Oh, Callum. Maaari mong isipin na ikaw ay kahanga-hanga dahil ikaw ay isang Diyos ng digmaan na may mataas na tagumpay, ngunit malapit na akong maging disipulo ng Stormy Moon Sect. Kapag makasama na ako sa kanila sa pagsasanay at pagbutihin ng aking pagkamit, sa tingin mo ba matatakot pa rin ako sa iyo? Kayong mga Diyos ng digmaan at mga gobernador ay luluhod sa harap ko kapag ako ay naging isang malakas na mandirigmang emperador, o kung hindi, sasampalan ko kayong lahat sa mukha." Lalong gumaan ang pakiramdam niya matapos ang pag-ungol sa kanyang puso. Likas na nalalayan ni Seymour si Severin kaya napangiti na lang ito at sinabing, "Tignan mong mabuti ang pills mamaya, binata. Maaaring hindi ko pa nakikita ang mga ito, ngunit mas tiwala ako na ang mga tabletang ito ay espesyal na para sa pagpapabuti ng pagkamit ng mga ito, hindi ang ilang first grade na mababang ranggo na tableta para sa mga layunin ng pagpapagaling. Tapusin na natin ang usapan para makita ko kung ano ito." Ang lalaking namamahala sa pagpaparehistro ng mga regalo ay ngumiti ng pilit at maingat na binuksan ang maliit na bote upang tingnan ang loob. Natahimik ang lahat sa sandaling iyon. Dahil nga sa kontrobersya kanina ay na-curious ang lahat kung anong klaseng pills ang laman ng maliit na porcelain bottle na binigay ni Severin. Binuksan ito ng matanda at tumingin sa loob. Nang makita iyon ay napaawang ang bibig niya sa gulat at agad niyang kinusat ang mga mata. Paano ito posible?" Nagtatakang tanong ng matanda. "Hehe, anong klaseng pills yan, Louie? Lahat ay interesadong malaman. Tama ba ang hula natin? Nagpapagaling na pills ba sila, hindi ba? Tinakot ka ba nila?" Ang nakatulala na katahimikan mula kay Louie, ang mayordomo, ay nagpaisip kay Draven kung nataman ba niya ang ulo sa kanyang hula. Nagmalaki agad ang ekspresyon niya habang tinanong niya iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Louie, 10 elite quality second grade medium rank na tableta. Napaka-generous nito sa iyo, Mr. Severin. Ano, 10 second grade medium rank na tableta? Halos malaglag si Raikon sa lupa, at laking gulat niya nang marinig ang anunsyo. Hindi siya makapaniwala na nagawa ni Severin ang mga second grade medium rank na tableta na ito. Kung 1 o 2 tableta lang ang ibinigay ni Severin, marahil ay nakuha ito ni Severin bilang regalo mula sa ibang tao o sa pamamagitan ng ibang paraan. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng 10 tableta ng sabay-sabay ay halos tiyak na magpapatunay na ang karamihan sa mga tableta ay pinino ni Severin. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang handang mag-abot ng gayong mahahalagang tableta maliban kung sila ay makagawa ng mga ito. Imposible, lahat ba ay 10 ng mga elite na tableta? Isang first grade high-rank alchemist ang agad na nagpahayag ng kanyang hindi paniniwala. Kahit na ang isang tableta ay maaaring magbigay daan sa isang antas ng 4 o 5 mandirigma na hari na makamit ang isang pambihirang tagumpay sa halos 2 antas, at binigyan ni Severin ang gobernador ng lalawigan ng 10 tulad na mga tableta. Napangiti si Louie at nahirapang mag-alok ng labis na paliwanag. Pasimple niyang ikinaway ang kamay at inilabas ang 10 tableta mula sa maliit na bote ng porselana. Paano ito posible? 2 sa kanila ang may 1 linya, 7 ang may 2 linya, at ang isa ay may 3 linya. Ito ay sobrang kamangha-mangha. Ang first grade high-rank alchemist mula kanina ay humakbang para tingnan mabuti ang mga tabletang iyon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pananabik, at para sa mga naturang tableta na maging 10 piling tao. Ang mga tableta ay isang testamento sa mga kasanayan sa alchemical ni Severin. Lalong umasim ang kutis ni Raikon, at hindi niya pinangarap na ang alchemical skills na dati niyang ipinagmamalaki ay matapakan at dudurugin ni Severin. Napino niya ang maraming second grade na medium rank na tableta, ngunit wala sa mga ito ang elite quality na tableta. Ang pinaka-napino niya ay ang mga tableta na may mataas na kalidad. Matapos huminto para sa isang maikling pagmumuni-muni, tinanong niya muli si Severin, "Pinino mo ba ang mga tabletang ito, Mr. Severin? O binigyan ka ba ng iba?" Hindi siya naniniwala na si Severin ay magiging napakatalino at nagtaka kung nakilala ni Severin ang isang napakalakas na alchemist na pinino ang mga tabletang iyon at ibinigay sa kanya. Gayunpaman, ang katotohanan ay dumating bilang isang malaking dagok sa kanya habang si Severin ay ngumiti at sinabing, "Pino ko sila."
Pagkatapos ay bumulalas ang first-rank high-grade alchemist, ilang tableta na ba ang napino mo noong nakaraan para maabot mo ang antas kung saan makakapag-produce ka ng 10 nitong mga elite quality na pills? Ito ay hindi maliit na gawa. Ngumiti si Severin at sinabing, hindi pa ako masyadong nagpipino. Sa tuwing pinipino ko ang 2 tableta, kahit isa sa mga ito ay mga elite quality na tableta, at paminsan-minsan ang mga ito ay magiging mga elite quality na tableta. Isa kang tunay na henyo. Hindi pa ako nakakita ng isang taong napakatalino noon. Lalong natuwa ang alchemist at puno ng pagsamba ang mga mata habang nakatingin kay Severin. Ang isa pang pangalawang grado na alchemist na may mababang ranggo ay direktang tumakbo, lumuhad sa lupa, at sinabi kay Severin, mangyaring tanggapin ako bilang iyong disipulo, Mr. Severin. Ang pangalan ko ay Chandler, at nais kong matuto ng alchemy mula sa iyo. Nandito ako at susunod sa lahat ng oras. Marahas na umawang ang bibig ni Raika ng ilang beses, at tahimik niyang sinumpa si Chandler dahil sa sobrang kahihiyan. Malapit na siyang maabyutan ni Chandler, at dati siyang karibal ni Raikan bago siya makitang lumuhad at hinihiling na kunin siya bilang isang apprentice ay nakaramdam ng pagkasuklam kay Raikan. Tanggapin mo rin ako bilang apprentice mo. Hindi nagtagal ay nawala ang sitwasyon, kasama ang first-grade high-rank alchemist mula kanina at 2 iba pang alchemist ang lumuhad sa harap niya. Halos mawala ng malay si Severin nang makita niya ang sitwasyong iyon. Ang pagkakaroon ng isang apprentice ay nakakapagod na, at wala siya sa posisyon na makihalubilo sa napakaraming tao. Kabanata 975. Napaawang ng ilang beses ang mga labi ni Severin. Ang mga talento ng alchemist na iyon ay hindi dapat ipagsigawan, at siya ay napipilitan para sa oras na imposibleng kumuha ng higit pang mga apprentice. Awkward siyang ngumiti at sinabing, I am sorry, everyone, but I'm not planning to take any more apprentice now. Mayroon na akong isa, at lahat siya ay may kakayahang mag-mentoring ngayon. Sai, mukhang huli na tayo. Alam ng lahat ng mga alchemist na iyon na wala na silang magagawa. Wala silang ibang magawa kundi ang bumangon habang nangungulila sa hindi nila pagkikita ni Severin noon. Sa bandang dulo, lihim na natuwa si Benjamin na mayroon siyang napakahusay na Panginoon. Kung tutusin, naging focus ng lahat si Severin saan man siya magpunta, at karismatiko pa rin siya gaya ng dati kahit na sa mga upper class na individual ng Skystream Province. Paano ka magkakaroon ng ganoon kataas na antas ng tagumpay sa mga piling gamot na may kalidad? Ang kutis ni Raikan ay naging mas baluktot dahil ang bagay na iyon ay halos hindi naririnig. Habang nagsimula siyang mag-isip ng mabuti, hindi niya maiwasang mapabulalas, sandali. Maaari ka bang maging isang 3rd grade o 4th grade alchemist? Tanging ang mga napakahusay na alchemist lamang ang makakagawa ng mga elite quality 2nd grade na tableta ng napakadali. Ang hula ni Raikan ay isang napakamakatwirang isa dahil ang mga napakahusay na alchemist lamang ang madaling makapagpino ng mga mas mababang antas ng elite quality na mga tableta. Ang hula ko ay isa siyang alchemist sa ika-4 na baitang. Hindi ako makapaniwala at natutuwa akong makilala ang isa ngayon. Ang 1st grade high-rank alchemist mula kanina ay hindi napigil ang mapabulalas pagkatapos ng biglaang pagkaunawa. Isang ika-4 na baitang na alchemist. Mayroon bang napakalakas na alchemist ang Skystream Province? Hindi ko pa narinig ang tungkol sa mga 3rd grade alchemist dati, ngunit dito mayroon tayong ika-4 na baitang sa katauhan ni Mr. Severin. Nanginginig din sa excitement ang boses ni Zeke. Kung makikipagkaibigan siya sa isang alchemist na tulad ni Severin, magiging napakadali para sa kanya na maging isang warrior emperor powerhouse, at maaari pa siyang maging level 9 warrior emperor powerhouse balang araw. Sa sandaling iyon, tumingin siya kay Severin ng may paggalang, tulad ng isang Diyos na bumababa mula sa langit patungo sa lupa. Sa isang banda, nabigla si Draven nang makita ang talento ni Severin. Gayunpaman, nakahinga siya nang maluwag ng maalala na malapit nang mapatay si Severin. Ang isang taong tulad na may ganitong talento ay malamang na hindi mapigilan sa hinaharap kung sila ay pinahihintulutan na magpatuloy sa pag-unlad. Hindi alam ni Severin kung matatawa o maiiyak nang makita ang mga reaksyon ng karamihan. Wala siyang choice kundi ipaliwanag ang sarili.
Sana ganoon na lang akong alchemist, pero natatakot ako na wala pa ako sa ganoong level. Tanong agad ni Raikkonen, sigurado ka? Kung ikaw ay hindi isang ika-4 na baitang na alchemist, dapat kang maging isang pangatlong baitang na alchemist man lang. Hindi magkakamali ang hula ko. Sabi ni Severin, ang aking kakayahan ay hindi kasing taas ng tila pinaniniwalaan ninyong lahat. Isa lang akong second grade medium rank na alchemist, at masaya na ako kung nasaan ako ngayon. Isa ka lang ba talagang second grade medium rank alchemist? Hindi makapaniwalang tumingin si Raikkonen kay Severin at umiling. Imposible yan. Ang iyong talento ay isang halimaw. Hindi napigilan ni Callum na matuwa nang makita niya ang nagtatakang ekspresyon ng lahat ng mga alchemist na iyon. Nakangiti niyang sabi, well, just because you can't do it don't mean other people can't as well. Palaging may mga henyo na ang mga kakayahan ay hindi masusukat ng sentido komon. Idinagdag ni Seymour, si Mr. Severn ay talagang isang kamangha-manghang individual. Paano kung pumasok tayo at uminom? Kailangang itaas natin ang ilang mga toast sa iyong mga kakayahan mamaya. Pagkasabi nun ay bumulong si Seymour kay Zeke, you should make arrangement for him to sit on the same table with us later. Siyempre, hindi ito magiging problema. Nagmamadaling ngumiti si Zeke at pumayag. Pagkatapos sabihin iyon, sinamantala niya ang kawalan ng pag-iisip ng lahat at palihim na tumalikod upang turuan ang isang binata sa likod niya. Pumunta ka doon ngayon din at baguhin ang posisyon ng pag-upo ni Mr. Severin papunta sa lamesa namin. Noong una ay hindi maganda ang impresyon ni Zeke kay Severin dahil hindi siya masyadong masaya na hinirang ni Callum si Severin sa halip na si Regan bilang gobernador ng South County. Ang una niyang plano ay gawing masama si Severin sa pamamagitan ng pagpapaupo sa kanya sa mga mayor sa halip na sa mga gobernador. Sa kanyang kapansin-pansing sorpresa, si Severin ay naging isang napakahusay na tao, at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit napakapilit ni Callum na italaga si Severin bilang gobernador ng South County. Walang alinlangan na ang kakayahan ni Severin ay milya-milya na nauna kaysa kay Regan. Ibinalik ni Louie ang butler ang 10 elite quality na tableta sa bote ng porselana, at nilagay ito ng mabuti, at agad na ibinigay ang bote kay Zeke matapos itong isulat. Pagkatapos ay naglakad siya pabalik sa kanyang istasyon at ipinagpatuloy ang pagpuna kung aling regalo ang nanggagaling. Alam ni Zeke kung gaano kahalaga ang 10 elite quality second grade medium rank na tableta. Nang pumasok si Severin at ang iba pa ay agad nitong iniunat ang kamay at nakangiting sinabing, "You're too generous, Mr. Severin. Ang mga tabletang ito na inihanda mo para sa akin ay sadyang napakahalaga." Isang mahinang ngiti ang isinagot ni Severin, "It is my pleasure. Isa akong alchemist, kaya hindi ito napakahirap para sa akin. Besides, first time ko din dumalo sa birthday banquet mo. Ang unang pagkakataon ay palaging mas espesyal kaysa sa iba pang mga pagkakataon. Haha, masyado kang mahinhin. Pumasok ka na at maupo ka. Well, ibahagi ang ilang mga inumin mamaya." Tumawa si Zeke at tinuring niya si Severin na parang matandang kaibigan. Ilang beses pa niyang tinapik si Severin sa balikat at sinabi, "I've always had high hopes for you. Noong inirekomenda ka ni Mr. Callum sa akin, alam ko kaagad na ang kanyang rekomendasyon ay dapat na isang taong mas mataas kaysa sa iba. Ngayong nakilala kita ngayon, napagtanto ko na ito ay lubos na totoo." Tahimik na ngumiti si Severin at pumasok kasama si Diane at ang iba pa. "Wow, kuya, napakaganda mo kaya naging sentro ka ng atensyon ngayon." Lalong ipinagmamalaki ni Megan na makasama si Severin noong araw na iyon. Felicia then said, "Hehe, nakita mo ba yung mga itsura ng Jules? Ang kanilang mga ekspresyon ay talagang kakilakilabot. Hindi pa rin sila makaget over sa nangyari kahapon at gusto nilang pahirapan si Severin, pero pinahiya lang sila. Napakaraming mesa, at ang bawat mesa ay puno ng napakaraming masasarap na pagkain. Naglaway si Megan nang makita ang lahat ng masasarap na pagkain sa mesa. "Bakit hindi ko nakita ang ganitong estilo ng pagluluto noon?" Curious na tanong ni Felicia nang tingnan niya ang ilang pagkain na nakahain. "Masyadong dayuhan ang lahat sa akin." Tumingin si Severin sa pagkain at sinabing,
Mayroong ilang mga pagkain dito na ginawa gamit ang malinis na ligaw o espiritual na mga hayop. Napakahalaga ng mga ito, at hindi nakakagulat na ito ang unang pagkakataon mong makita sila. Ang aking panlasa ay nasa para sa isang treat pagkatapos. Agad na nagningning ang mga mata ni Megan habang lumulunok. Napangiti si Diane nang makita niyang excited na tumingin si Megan at sinabing, "Calm down. We need to stay calm and keep our composure in front of everyone, not act as if we just came out of a cave." Agad namang nagseryoso si Megan at sinabing, "Tama ka. Kailangan kong manatiling kalmado. Pumunta tayo sa table na iyon. Ito ay partikular para sa mga miyembro ng pamilya ng mga VIP. Uupo lahat sa front row yung ibang VIP," sabi ni Megan kay Diane. "Tara na." Ngumiti si Diane at agad na pumunta doon kasama si Megan at ang iba pa. Lumapit si Severin, umupo sa isang table kasama sina Callum, Timon, Seymour, Faye, at ang iba pang mahahalagang tao. Masayang-masaya ang lahat sa pagkain, at si Satchel na nakaupo sa harap ni Severin ay ganoon din kasaya sa kabila ng pagpapahiya sa harap ng lahat kanina. Kung tutuusin, lubos siyang naniniwala na si Severin ay ito na ang huling kain sa araw na iyon. Naniniwala siya na ang level 9 Warrior King tulad ni Severin ay hinding-hindi makakalaban sa dalawang Warrior Emperor powerhouse mula sa Stormy Moon Sect. Nagkaroon ako ng maraming pagdiriwang ng kaarawan sa mga nakaraang taon, ngunit ito ang pinakamasayang kaarawan ko. Matapos uminom ng 3 o higit pang round, halatang medyo nahihilo si Zeke habang siya ay tumayo at nagpahayag sa lahat. Matapos kumain ng ilan sa mga mayor ay nagpahinga muna sila saglit bago bumalik sa kani-kanilang lungsod. Nagpahinga din saglit si Severin at ang iba, at hindi nagtagal, napagpasyahan nilang magpaalam kay Zeke. "Babalik ka kaagad, Mr. Severin. Sisiguraduhin kong makikipag-ugnayan sa iyo." Napangiti ng mahina si Severin at sinabi kay Zeke, "Siyempre, magkaibigan na tayo ngayon, kaya huwag mag-atubiling tawagan ako kung kailangan mo ng tulong ko." Masayang sabi ni Zeke sabay ngiti. Pagkatapos ng lahat, ang mga tableta na ibinigay ni Severin ay maaaring mapabuti ang lakas ng kanyang mas malakas na mga tao, at sulit ang pagsisikap na magkaroon ng isang pangmatagalang pakikipagkaibigan kay Severin. Higit sa lahat, si Severin ay napakabata pa, at isa lamang siyang second-grade medium-rank alchemist. Kung ang kanyang momentum ng personal na paglaki ay patuloy na lumalago, maaari siyang makapasok sa pangalawang grado na mataas ang ranggo o kahit na ikatlong baitang ng mababang ranggo na alchemist. Isang kahihiyan na hindi kumuha ng pagkakataon na palalimin ang kanyang relasyon kay Severin. "Haha, napakabait mo, Mr. Zeke. Nangangako akong babalik ako kung kailangan mo rin ng tulong ko," nakayukong sabi ni Severin kay Zeke. "I see you out." Hindi nakita ni Zeke ang alinman sa mga first-year na pamilya ng Skystream City o maging ang mga mayor mula sa ibang mga lungsod. Ang kanyang paggalang kay Severin kung gayon ay kitang-kita ng kusang loob niyang inalok na makita si Severin. "Ito ay isang karangalan," sagot ni Severin. Alam ni Severin na hindi mainam na tanggihan ang kahilingan ni Zeke, kaya sinundan niya ang matanda palabas ng gate. Paalis na sina Crone, Walbert, Satchel, at ang kanilang mga tauhan nang mapansin nilang aalis din si Severin. Lumakad ng bahagya sina Draven at Walbert sa likuran, at nagpalitan sila ng masasamang ngiti habang nakatingin sa isa't isa. "Nasa labas na ba ang mga senior mo?" bulong ni Walbert kay Draven habang naglalakad sila. Tumango si Draven. "Huwag kang mag-alala, Walbert. Magsisimula na ang palabas sa lalong madaling panahon. I just sent them a message saying that Severin will be heading out anytime now." Tumango si Walbert bilang kasiyahan. "Magiging internal na disipulo ka ng Stormy Moon Sect sa hinaharap, hindi ko maiwasang mainggit sa iyo." Ngumisi si Draven at sinabing, "Haha, ang swerte ko lang. Bukod pa rito, kung ang aming pamilya ay hindi nag-aalok ng napakaraming mapagkukunan sa pag-aasam ng Stormy Moon Sect sa mga nakaraang taon, sa palagay ko ay wala akong pagkakataong matamasa ang mga ganitong benepisyo." Pagkatapos ay sinabi ni Walbert bilang paghanga, "Ikaw at ang iyong pamilya ay sinusuportahan ng Stormy Moon Sect, at kung ako ay naghahanap ng ganoong pagkakataon, maaaring hindi nila ito gustong ibigay sa amin."
Hindi napigilan ni Draven ang ngumiti at sabihin, "You flatter me, Walbert. Ako ay lubos na sigurado na mayroon kayong tagapagtaguyod, ngunit ang inyong pamilya ay nagpasya na ilihim ito sa lahat." Matapos tapusin ang pangungusap na iyon, may naisip si Draven at sinabi niya kay Walbert, "Siya nga pala, umaasa ako na kayo ng iyong ama ay hindi maglilibot na magsabi sa mga taong sinusuportahan ng Stormy Moon Sect. Huwag kang mag-alala." Tumango si Walbert, "Napakabuti ng pamilya mo sa pamilya ko, at masisiguro ko sa iyo na I keep my lips sealed. At saka, malayo ang backer ng pamilya namin kaysa sa inyo." Masayang nagkwekwentuhan ang dalawa at tuluyang nakarating sa waiting lounge. Biglang may naisip si Walbert at idinagdag niya, "You and are very good friends, Draven. Sa sandaling sumali ka sa Stormy Moon Sect, dapat kang magsanay ng husto at patibayin ang iyong katayuan doon. Sana, hindi mo ako makalimutan kapag nakaayos ka na." "Ano ang ibig mong sabihin dyan?" Nakasimangot na tanong ni Draven, kahit nahulaan na niya kung ano ang ibig sabihin noon ng kabilang partido. Ngumiti si Walbert at sinabing, "Sinasabi ko na ito ay mahusay kung maaari mong ilagay sa isang magandang salita para sa akin sa loob ng sekta upang makasali ako balang araw at maging isang disipulo. Naniniwala ako na ikaw ay may sapat na talento upang maging isang piling tao na maging alagad, at ang ilan sa mga matatanda ay magiging mataas din ang tingin sa iyo. Pagdating ng panahon, malamang na walang magiging isyu kung irekomenda mo ako bilang bagong recruit." Hindi mapigilan ni Draven ang mapangiti sa kanyang puso. "Bakit gusto kong hayaan ang sinuman na makinabang sa akin?" Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi niya kay Walbert, "Hindi imposible. Ngunit natatakot ako na baka hindi ito ganoon kadali. Isipin ito, kahit na nakakuha ako ng matatag na posisyon doon, bakit papayag ang kanilang tagapagtanggol o nakatatanda dito? Malamang na alam mo na ang mga tao ngayon ay hindi gumagawa ng mga bagay maliban kung mayroong isang bagay para sa kanila." Saglit na natigilan si Walbert, ngunit agad siyang natauhan at sinabi kay Draven, "Don't worry. Naiintindihan kong mabuti ang prinsipyong iyon. Bibigyan ka ng ilang mga espiritual na damo upang matulungan kang magsanay. Kung kailangan mo ng isang bagay na masusuhol sa kanila, kung gayon sa lahat ng paraan, bibigyan ka rin ng ilang mga espiritual na damo. Dapat higit pa iyon kaysa sa sapat, tama. Kailangan mo akong tulungan dito. I'll be your junior by the time I enter the sect." Masayang ngumiti si Draven matapos marinig ang sinabi ni Walbert. "Bueno, ikaw at ako ay nasa mabuting kalagayan, kaya tutulungan kita hanggat kaya ko. Anyway, it almost time for us to watch my seniors kill that kid, haha." Hehe, nagnakaw siya ng limelight kanina sa pagiging second grade medium rank alchemist niya, at mas maganda yung pill na nagagawa niya kaysa kay Raikon. Kung hindi niya sinaktan ang Stormy Moon Sect, magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Napasimangot si Walbert nang maisip niya ang nangyari kanina. Hehe, may mga tao na nagiging successful sa murang edad pero masyadong proud sa sarili nila. Ang mga taong ito ang pinakamadali. Napangiti si Draven at napabuntong hininga. May mga pagkakataon na ang mga taong ito ay dapat na maging mahinahon sa halip na masyadong mapansin, o baka isang araw ay makatagpo sila ng mga taong hindi nila kayang pukawin. Kunin lamang si Severin at ang Stormy Moon Sect bilang isang halimbawa. Siya ay naghuhukay ng sarili niyang libingan sa pamamagitan ng pagpatay sa 4 na mga disipulo ng sekta. Napangisi si Walbert sa loob. Si Draven ay anak ng mayor ng Skystream City, at ganoon din siya ka-arrogant noon sa tuwing nasa labas siya. Hindi pa niya nakita si Draven na nagpakababa sa profile, kaya talagang katawa-tawa para kay Draven ang pangangaral tungkol sa pagiging low profile. Gayunpaman, alam niyang kailangan niyang humingi ng pabor kay Draven kung gusto niyang makamit ang kanyang mga layunin sa hinaharap, kaya mabilis siyang tumango. "Tama ka. Hindi tayo dapat maging masyadong mapagmataas bilang tao, kung hindi, baka malagay tayo sa gulo sa madaling panahon." Habang masayang nagkukwentuhan ang dalawa, nakarating na rin ang iba sa labas. "Ingat ka, Severin. Kung mayroon kang oras sa mga susunod na araw, ang aming mga pintuan ay palaging malugod na tinatanggap para sa iyo na uminom ng tsaa." Tumango si Zeke kay Severin. Sinabi rin ni Fonzo, "Salamat sa pagpupursige sa pagtrato sa akin sa mga susunod na araw.
Ipinadala ko na sa iyo ang lokasyon ng tinutuluyan ko. Tumango si Severin, panigurado, maglalakad ka tulad ng isang normal na tao kapag natapos na ang paggamot. Wala akong kaunting pagdududa sa iyong mga kasanayang medikal. Tumawa si Fanzo. May biglang sumigaw, papatayin kita. Isang lalaki at isang babae ang nakatayo sa tapat ng kalsada, at ang lalaki ay kumaraypas ng takbo papunta sa direksyon nila sa bilis ng kidlat. Matatapos na ang buhay mo ngayon. Iyan ang makukuha mo sa pagpatay sa mga disipulo ng Stormy Moon Sect. Ikinumpas ni Meldrick ang palad, at naglabas ng espada, at diretsyong sinugod si Severin. Siya ito, gulat na sambit ni Sofia. Mahigpit niyang sinusundan si Meldrick, at agad niyang nakilala si Severin sa isang sulyap. She yelled, "Stop!" before dashed to one side in a flash to slap the air. Isang malaking espiritual na palad ang lumitaw ng wala saan. Boom! Isang malaking dagandong ang tumunog, at ang pag-atake ni Meldrick ay agad na hinarang ni Sofia. Anong nangyayari sa kanila? Nagkatinginan sina Satchel at Crone na nagtataka. Ang pag-atake kanina ay tila napakalakas, at ang isang welga ay maaaring sapat na upang wakasan ang buhay ni Severin. Kaya naman, pareho silang naguguluhan kung bakit susubukan ng kabataang babae mula sa Stormy Moon Sect na pigilan ang kapwa niya disipulo. Bakit niya ginawa iyon? Parehong hindi nakaimik sina Draven at Walbert, at bakas sa mga mukha nila ang pagtataka. Iniisip nila kung anong kilos ang ginagawa ng dalawa, at kung ito ay isang bagay na tulad ng mabuting pulis, at masamang pulis. Si Walbert, sa partikular, ay nagkaroon ng mas matinding pagkamuhi kay Severin dahil sa pagkamatay ni Lucy. Nais niyang mamatay na lang si Severin sa harap ng kanyang mga mata, kahit na hindi siya ang wawakas ng buhay ni Severin. Hindi bababa sa iyon ay magpapahintulot kay Lucy na mamatay sa kapayapaan. Dahil dito, medyo nagulat na lang siya na may ganitong eksena. Saglit na natigilan si Severin, at lalaban na sana siya nang hindi inaasahang iligtas siya ng babaeng nasa likod niya. Sa sandaling nakuha niya ang isang malinaw na tingin sa babae, siya ay nagkaroon ng medyo tuliro na ekspresyon. Bakit mo ako pinigilan, Sofia? Pinatay niya ang mga junior natin. Patay na silang apat dahil sa kanya. Ayaw mo bang makaganti? Natarante si Meldrick sa ginawa ni Sofia at hindi niya maintindihan kung bakit niya gagawin iyon. Nang nasa harapan na ni Severin si Meldrick, tinapunan niya ng malamig na tingin si Severin. Kabanata 980. Sabi ni Sofia kay Meldrick, "We can't kill him. Siya ang nagligtas sa akin noong nakaraan." Niligtas ka niya. Alam ni Meldrick na hindi na makumbinsi pa siya pagkatapos niyang marinig iyon. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakakilanlan ni Sofia ay hindi kasing simple ng tila sa ibabaw. Kahit na mas mataas ang kanyang attainment base, kailangan niyang makinig kay Sofia sa iba't ibang bagay. Tumango si Sofia, "Oo, he's my savior, so I won't let you kill him, especially since we haven't even got a clear idea of what happened. Kausapin natin siya bago tayo gumawa ng padalos-dalos." "Sige, ikaw ang may huling say." Medyo nalungkot si Meldrick, pero nagkibit-balikat pa rin siya at ibinuka ang mga kamay ng bukas. Bahagyang ngumiti si Sofia at naglakad papunta kay Severin. Parang nagningning ang mga mata niya nang tumingin kay Severin. "Naaalala mo pa ba ako, Severin?" Isang magandang ngiti si Sofia. Ginantihan ni Severin ang kanyang ngiti at sinabi sa kanya, "Siyempre ginagawa ko. Iniligtas kita sa gubat na iyon noong mga nakaraan. Natutuwa akong marinig iyon. Gusto kong gantihan ka noon, pero hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na gawin iyon." Medyo namula ang pisngi ni Sofia. Si Meldrick ay nasa tabi niya sa buong oras, at hindi siya masyadong natuwa nang makita ang reaksyon ni Sofia nang makita niya si Severin. Hindi niya kailanman ipinakita ang kanyang magiliw na panig sa iba pang mga lalaking disipulo, at hindi niya maiwasang magtaka kung ganoon ba ang nararamdaman niya dahil lamang sa iniligtas siya ni Severin. Sa sandaling iyon ay pumasok sa kanyang isipan, hiniling ni Meldrick na mapatay na lang niya agad si Severin. Kung tutusin, matagal na niyang pinagnanasaan si Sofia, at hindi siya handa na maunahan siya matapos ang lahat ng effort na iyon para mapalapit sa kanya. "Hindi ako umaasa ng anumang kapalit noong iniligtas kita, kaya't mangyaring huwag mag-alala tungkol dito.
Napangiti si Severin. At sino kayong dalawa? Lumapit si Callum at nakakunot ang noo niyang tanong. Sa paghusga mula sa bilis at pamamaraan ng pag-atake ng mabilog na lalaki na iyon, naramdaman ni Callum na ang dalawang tao ay may medyo malakas na tagumpay, o alinman sa kanyang antas o marahil ay bahagyang mas mataas. Sino kayong dalawa? At bakit mo inatake ang gobernador ng South County kanina? Gusto mo bang patayin ang sarili mo? Si Zeke na medyo nahihilo sa mga inumin ay nagbaba ng tingin sa kanila at humakbang pasulong habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Mukhang kalabanan niya ang mga ito. Oo, mayroon kang ilang lakas ng loob na subukang pumatay ng isang gobernador sa harap ng lahat ng malalakas na tao. Sinusubukan mo lang na patayin ang sarili mo. Nagsalita ang isa pang mayor. Gayunpaman, tumanggo si Meldrick at sinabing, paano kung gobernador siya ng county? Isa akong elite na disipulo ng Stormy Moon Sect. Hindi ko kailangan ng permiso ng sinuman para patayin siya. After a pause, Meldrick then added, "We've been courteous enough to avoid killing him during your birthday party." Ang Stormy Moon Sect, nang marinig na siya ay isang disipulo ng isang sekta tulad ng Stormy Moon Sect at isang elite na disipulo noon si Zeke ay natahimik kaagad at naging mas natakot. Malamig na ngumiti si Meldrick at naglabas ng malakas na espiritual na enerhiya. Siya isa siyang level 2 warrior emperor. Nararamdaman ng lahat ang kanyang nakakatakot na momentum, at lahat sila ay napabulala sa pagkabigla pagkatapos maramdaman ang malakas na enerhiya. Kung ang isang disipulo ng Stormy Moon Sect ay maaaring maging ganito kalakas, nanginginig akong isipin kung gaano kalakas ang sekta. Napalunok si Seymour sa pagkamangha.